Okay, so kumusta po kayong lahat mga pre? So medyo matagal tayo hindi nakapagawa ng video no dahil sa sobrang busy ng ating schedule. Okay, so ngayon mga pre, meron lang akong i-share sa inyo na isang instrument. So itong makita natin sa table. So ito yung i-share ko sa inyo kung ano ito, paano siya gumagana. Okay, so ang sensor na ito ay tinatawag natin na Liquipant M. Okay, yung kanyang model is Liquipant M. Indres and Hauser. Okay, so para saan ba ang instrument na ito? Okay, so ang instrument na ito mga pre is para sa uh, detection ng mga liquids. Okay, so para siya sa liquids, dinidetect niya ang liquids like sa tangke, sa mga tubo, or any kind of storage. Okay, sa inyong systems liquids sa industry. Okay, so paano siya gumagana? Okay, so gumagana ang sensor na ito mga pre sa pamagitan ng itong dalawang fork niya. So itong dalawang fork niya is siya yung nagdi-detect sa liquids. Okay, so gumagana siya mga pre sa pamagitan ng kanyang piezoelectric na element dito sa loob. Okay, so at same voltage na binibigay niya, so yung kanyang piezo dito sa loob is contract. Okay, mag-contract siya. So bali parang ganyan yung initial position niya. Tapos kapag at different voltage naman mag-expand. Okay, mag-expand itong pieces dito sa loob. So ang reaksyon ng itong fork is parang nag-form siya ng oscillation. Okay, so ang reaction niya is parang no, close, open. Pero hindi totally close, ganyan lang. Okay, so maka-form siya ng oscillation or sinusoidal wave. So, yan yung ginagamit ng mga expert na inventor nito sa pag switching sa device. Okay. Ngayon, ipakita ko naman sa inyo kung ano ang nasa loob ng sensor na ito. Okay, so anyway, ang sensor na ito ay tinatawag natin na Liquipant M point level sensor. Okay, so nabuksan ko na and ito na yung kanyang mga contacts sa loob na. Okay, so yung mga kulay green sa left side, yung L1, dyan yung ating supply. Tsaka line to neutral at tsaka yung kulay yellow green, yan yung kanyang body ground. Okay, so ang supply nito is 19 to 55 volts DC. And pwede din siyang 19 to 250 volt AC. Okay. So, yung dito sa kanyang mga yung number dito sa baba 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so yung makikita natin dyan ng mga numbers is yan yung kanyang mga contacts relay para sa mga relay contacts. Okay, so yung number 4, yung number dyan makikita natin sa ibabaw is yan yung kanyang common. Common siya sa 3 and 5. At saka yung 5 naman, tsaka 4, yan yung kanyang normally close contact. Yung 3 and 4 is normally open. Okay, dyan naman sa number 6, 7, and 8. So, ang kanyang common is number 7. Okay, ang kanyang normally open is yung number 6 and 7. Ang kanyang normally close contact is 7 and 8. Okay, so dyan naman sa mga color blue na meron siya mga deep, yung tinatawag natin na deep switch. Okay, yung mga deep switch niyan is para yan sa sensitivity. Ina-adjust yan kapag yung sa example, yung sa mga liquids, may iba-iba yan yung mga density ng liquids like oil, water. So, yan yung ina-adjust natin, yung 0.5 to 0.7 yung sa right side. At saka sa left side naman,
sa minimum or maximum lang yung settings din yan. Okay, so depende na yan sa inyong application. So napakaganda ng sensor na ito sa mga industry. Any type of application, so pwede ang instrument na ito. And kani siya, itong instrument na ito is service free, maintenance free. So even na magka-build up pa ito, yung itong pork niya kahit magka-build up, hindi siya maiba yung kanyang sensitivity. So very reliable ang sensor na ito. Ginagamit lang ito dito sa mga industry for switching. Okay, for switching, monitoring sa liquids nga mga hazardous areas. Okay, so I hope meron kayong na-learn konti mga pre. So medyo konti lang yung nagawa natin na video kasi busy. So I hope tuloy-tuloy tayo makagawa ngayon. And thank you very much po for watching, and don't forget to subscribe.